My Wife is a Beautiful CEO Chapter 89. Maraming kababaihan ang mangarap ng Prince Charming, nangangarap na sila ay nasa panganib. Mula sa langit, maghuhulog sila ng isang gwapo at makisig, makapangyarihan at marangal na prinsipe. Pagkatapos itaboy ang kasamaan, bigyan sila ng malalim na halik at gumawa ng isang magandang panata magpakailanman. Ang kapayapaan ng isip ay walang pagbubukod. Kahit na siya ay matino. Naiintindihan niya na ang pagsakay sa isang puting kabayo ay hindi nangangahulog ang isang prinsipe, ngunit maaaring ito ay si Tangyan, ngunit paminsan-minsan ay gagawin niya ang ganoong panaginip. Lalo na sa kaso ng ilang mga pagpilit. Ang pagbabalik sa bansa sa mga araw na ito, pakiramdam ko ay umaasa ako na ang Superman na nakasuot ng underwear ay talagang umiiral, kahit na siya ay talagang nakakaapekto sa lungsod. Mula sa sandaling hinawakan ni Yang Chen ang kanyang kamay at umalis sa bar ng Tinek, ang kapayapaan ng isip ay biglang naging biglaan. Halos walang kaalam-alam. Sinundan ni Yang Chen ang kotse hanggang sa maabot. At pagkatapos ay umupo sa passenger seat, kahit na ang seatbelt ay tamad na magbakal, at hamampas sa mga bisig ni Yang Chen, tamad na yumuko, mapusok sa pisngi at leeg ni Yang Chen. Hinalikan ng ilang subo. Si Yang Chen ay nawalan ng magawa para sa biglaang emosyonal na kaganhawahan. Niyakap niya ang kanyang malambot at nababanat na katawan. At ang kanyang kanang kamay ay nakaunat pababa sa hubog na baywang na may malaking kurbada, kinurot ito sa magandang puwitan, at pagkatapos ay, hoy, humirit siya ng 2 beses. Ang kapayapaan ng isip ay nanunuya, at ang mukha ay malarosas na tumulo sa tubig. Sa madilim na sasakyan, tila kinikilig ang mukha ng diwata na hindi pa naipapakita. Sa pangunawa ni Yang Chen, ang babaeng ito ay talagang nakakainip. Ikaw ang pag-aari ko, hindi ang pag-aari ko, umupo ka sa posisyon at ikabit ang iyong mga seatbelt, huwag ipagpaliban ang negosyo. Tumanggi si Yang Chen na sabihin. Ang kapayapaan ng isip ay kapareho ng matalinong kuting, mga hinanakit at nostalgia sa dibdib ni Yang Chen na hinawakan, bumalik lamang sa posisyong umupo. Ang maalinsangan na paggalaw, ang mga mata ng mga taong natulala, ay hinayaan ni Yang Chen na hindi na makapaghintay na paandarin ang sasakyan at sumigaw ng malakas. Sa ngayon, halos hating gabi na. Kakaunti lang ang mga sasakyan sa kalsada. Bahagyang naghintay si Yang Chen ng ilang pulang ilaw upang magmaneho patungo sa destinasyon, ang pinakamalapit na 5-star hotel sa Bar Street, ang Bune Hotel. Ang Bune Group ay isa rin sa mga sikat na lumang kumpanya sa China. Marami itong sangay sa chain ng industriya at maganda ang reputasyon nito. Kahit papaano ay alam ni Yang Chen, nakababalik lang sa China, na ang mga pasilidad ng serbisyo ng Bune Hotel ay nasa ilang 5. Ang bilang ng mga star hotel ay isa sa mga pinakamahusay. Sa katunayan, kung ito ay isang ordinaryong overnight object. Pumili pa nga si Yang Chen ng isang maliit na hotel, ngunit ang babaeng nasa harap niya ay halatang isang dekalidad na babae, at ang lugar na pipiliin ay dapat umayon sa laban na ito. Mula sa sasakyan pababa. Direktang ibinigay ni Yang Chen ang susi sa waiter ng hotel, hinayaan siyang pumunta sa paradahan, hinayla ang kanyang kapayapaan ng isip, at mabilis na pumunta sa front desk para humingi ng kwarto. Nang makitang galit na galit si Yang Chen, hindi niya maiwasang mapangiti na parang silver bell. I don't need to be so anxious. Hindi ako tatakbo mamaya. Hinawakan ni Yang Chen ang isang maliit na baywang na may kapayapaan ng isip at hinalikan ang kanyang mukha. Ikaw ay isang diwata, hindi apoy na iyong pinupukaw. Nakita ng waitress sa hotel ang naturang 2 binata at babae na tila mayayamang tao. Malinaw nilang pinag-uusapan ang mga salita, nakaramdam sila ng kaunting kahihiyan, at mabilis nilang binigyan si Yang Chen ng double bedroom. Sumakay ang 2 sa elevator at dumiretso sa 23rd floor. Kakatapos lang ng elevator, itinulak ng kapayapaan ng isip si Yang Chen sa dingding, at pagkatapos ay muling inilagay ang mainit na katawan dito, at hinalikan ang mga labi ng lalaki. Dam! Sa malabong buntong hininga, ibinuka ni Yang Chen ang kanyang mga ngipin at tumangging tumugon ng may sigasig.
Nagkasalikop ang mga dila ng dalawang lalaki, at ang likido ay madilim, tulad ng dalawang gusot na baging, at hawak nila ang mga ito sa pintuan. Si Yang Chen ay hindi pumunta sa lock ng pinto, at ang room card sa kanyang kamay ay ipinasok sa makitid na puwang ng walang anumang pagkakamali. Nang kulay berde ang ilaw ng pinto ay binuksan ito. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na makahinga ang kapayapaan ng isip dahil sa baradong paghinga. Ang manipis, malapetol na mga labi ay bahagyang namamaga, ngunit ang mga ito ay mas matambok at kaakit-akit. Hinihingal, mahinahon at naguguluhan, sinusuffocate mo ako. Ang mas nakasusuffocate ay nasa likod. Kinalampag ni Yang Chen ang pinto at inihampas ang kanyang mga kamay sa matabang balakang. Mapalad ba na yayain si Miss Angson na maligo kasama ko? Please relax for me, Mr. Yang. Ang pamamaraan ni Yang Chen ay napakabilis na ang kanyang kapayapaan ng isip ay medyo nakakasilaw. Sa maikling panahon, nasiyahan na ang dalawa sa binyag ng maligamgam na tubig sa isang bathtub ng 4 na tao. Ang mga kamay ni Yang Chen ay nabahira ng shower gel, at hinaplos niya mula sa puso ng parang taba ng balat ng tupa. Ang bawat pulgada ay hindi pinalampas, at ang bahagyang namumula na katawan ay nagpapakita ng kahangahangang alindog sa malambot na liwanag ng banyo. Ako ay isang napakaingat na tao. Naglalaban ang aking mga damit ng mas mahusay kaysa sa aking sarili. Nang hinahaplos ng kamay ni Yang Chen ang ilang mga nakatagong bahagi, hindi niya maiwasang manginig, huminga na parang asol. Tumawa ng masama si Yang Chen. Bilang isang kwalipikadong kasosyo, dapat bigyan ako ni Miss Angson ng parehong serbisyo. Mapayapa at mahusay na kagat-kagat ang bibig sa mga balikat ni Yang Chen. Ang estilo ng mga mata ay dulang, at pagkatapos ay isang pinong maliit na kamay ang hamampes sa marangel na artifact ni Yang Chen sa ilalim ng tubig. Naramdaman ni Yang Chen ang kamay ng kapayapaan ng isip na nanginginig sa isang iglap, ang kanyang magandang mukha ay medyo hindi natural, at ito ay panandalian. Napakalakas ng iyong kapital, nagsimulang malumanay na pagsilbihan si Yang Chen ng kapayapaan ng isip. Matagal-tagal na rin simula noong hindi pa ako nakakatanggap ng ganoong serbisyo mula sa isang babae. Kahit na nagtagal siya kay Rose, ang medyo konserbatibong Rose sa bagay na ito ay mahihiya pa rin at hindi hawakan ang ilang mga bagay. Sa sandaling ito, ang dilag na ngayon lang nakilala ay nakatingin sa kanyang sarili na may kaakit-akit na ekspresyon. Sa kanyang malambot na maliit na kamay, naramdaman ni Yang Chen ang dugo sa kanyang ulo. Isang katawan na nagangat ng kapayapaan ng isip mula sa tubig. Si Yang Chen ay kumuha ng isang malaking piraso ng kumot. Pinunasan ang mga mantsa ng tubig sa dalawang tao, at tumangging mag-alala tungkol sa basang mahabang buhok na tumatak pa rin sa mga patak ng tubig, mabilis na lumabas ng banyo. Nagkaroon ng kaunting wildly throwing peace of mind direkta sa gitna ng malaking kama. Nakakasilaw ang puting nyebe na laman na katatapos lang maligo, at ang magandang babae na wala sa hangin ay nakatingin sa sarili na may ngiti, at hindi nasisiyahan sa gayong magaspang na galaw. Huminga ng malalim si Yang Chen sa malambot, makinis na katawan ng babae, at halos halikan ang babae sa isang kagat ng halik, at pagkatapos ay itinaas ang long shot na handa ng gawin. Ang ikinagulat ni Yang Chen ay ang lambak ng kagandahan sa ilalim ay hindi kasing lambot ng inaakala niya. Ito ay kasing lambot ng isang marangal na babae, ngunit ito ay parang maliit na bituka. Hindi nagtagal ay pumasok ito at nahawakan ang isang mahinang bloke. Matino ang utak ni Yang Chen, at nagulat siya. Virgin ka ba? Ang magandang mukha ng kapayapaan ng pag-iisip ay nababalot ng pawis, tila nagtitiis dahil sa sakit ng ibabang bahagi ng katawan, ngunit sa sandaling ito ay isang ngisi, ano ba? Pagkatapos nito, ang babae mismo ang nagkusa na ilagay ang balakang sa harap. Diretso sa dilaw na dragon upang basagin ang lahat ng mga hadlang, naramdaman ni Yang Chen na halos hindi lumipad ang kanyang kaluluwa. Ang kapayapaan ng isip at matapang na galaw ay katatapos lamang, masakit ang buntong hininga, ang sandali ng pangungutya, kalungkutan at sakit, hayaan ang mga tao na maawa ng walang hanggan. Hindi ka mahalaga, nakaramdam ng pait si Yang Chen sa kanyang puso. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang virgin plots.
Nais niyang makahanap ng isang magandang babae, ngunit kung paano pumunta sa bar ng 2 beses upang makilala ang birhen. Damn it. Hindi na ako pupunta sa sirang bar sa susunod. Tandang padamdam. Ayaw ni Yang Chen sa pag-iisip. Ang kapayapaan ng isip ay tila nakita ang pag-aalinlangan ni Yang Chen, ang mga kamay ay nakadiin sa likod ni Yang Chen, hindi nasisiyahan sa tunay. Kung ikaw ay isang tao, huwag kang mag-alala sa pag-atake, gusto ko ng isang matapang na kabalyero, hindi isang tumatakas na deserter. Hindi takot sa virgin, anong kinatatakutan mo? Magsisisi ka, ay pinukaw ng pagmamataas ng lalaki. At si Yang Chen, na nagtiis ng pakiramdam ng kaginhawaan, sa wakas ay binitawan ang lahat, at ang kagandahan na nasa ilalim ng balat kayo ng pagiging wasak ay nasira. Bumukas si May ng ilang degrees pula. Sa huli nagkasalubong ang dalawang lalaking basang-basa sa pawis, at inilabas nila ang init ng buong katawan at nakatulog. Kinaumagahan, medyo mahinang bumangon si Yang Chen. Sa oras na ito, ang kapayapaan ng isip ay nakadamit ng maayos, at ito ay dapat na sa loob ng maikling panahon. Ang blue suspender skirt pa rin. Elegante at maliwanag. Kumpara lang kagabi. Mas maislan at mamasa-masa ang mukha, at nakaupo sa puting sofa sa tabi ng kama, may hawak na bote ng Bordeaux red wine sa kwarto, nagbibigay ng dalawang only medyo nabasag ang isang maliit na baso. Cheers for our joy overnight. Ibinigay ng kapayapaan ng isip ang baso kay Yang Chen. Tama ang babaeng nasa harapan niya, at mahirap isipin na ang figurang binati niya ng ligaw kagabi ay kapareho niya. Karaniwang pumunta sa bulwagan at magpainit sa kama. Kinuha ito ni Yang Chen ng nakangiti, at bahagyang hinawakan siya, at ininom ito. Salamat, Mr. Yang Chen, biglang nagpakita ng seryosong ekspresyon si Angsen, at medyo mapait na sinabi. Dahil ang mga bagay kagabi ay maaaring magdulot sa iyo ng maraming problema, ngunit sa palagay ko, dapat ka rin nanggaling sa akin. Nakuha ko na masayang-masaya. Nakinig si Yang Chen sa tanong na ito na medyo kakaiba at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Anong problema? Ngumiti ako ng paumanhin. Malalaman mo din agad. Maya-maya lang ay tumunog ang pinto ng kwarto. Buksan mo ang pinto. Yang Chenny, ito ang lumalabas, abala sa pag-iisip tungkol sa pagsusuot ng damit at pantalon, at ang kanyang katawan ay makinis. Ang mga taong dumating upang makita ito ay halatang mas malakas kaysa sa inaakala ni Yang Chen. Bago buksan ni Yang Chen ang pinto, binuksan ang pinto mula sa labas. Ilang pulis na nakasuot ng uniforme ng pulis ang biglang pumasok. Matapos ibinaling ng ilang pulis sina Yang Chen at Anzin, naglabas ng search warrant ang pulis na nanguna. Ang mga pulis ay nagwawalis ng dilaw. Lahat bawal gumalaw. Pindutin dito. Sinundan ng pulis, may ilang reporter na may hawak na camera, nagmamadaling pinindot ang shutter. Si Yang Chen ay may sampal sa mukha, nakaupo sa kama na walang mga kamay, at walang oras upang bigyang pansin ang problema ng pagsusuot ng damit na panloob at pagsusuot nito, ganap na nabasag. Hoy! Ang flash sa kabaligtaran ay naiilawan. At ang larawan ay nagyelo sa sandaling ito. Kabanata 10. Maagang umaga, naramdaman ni Yang Chen na isa itong magandang senyales. Hindi man lang makapagdala ng almusal sa mga kasamahang babae sa opisina ngayon. Pagkabalik, malamang nabinomba ito ng artilleria. May suot na posas sa kamay, sa ilalim ng pangangalaga ng dalawang pulis, sina Yang Chen at Anzin ay pumasok sa Western District Police. Tiningnan ni Yang Chen ang kapayapaan ng isip at tumanggi na magsabi ng isang bagay. Hindi niya maiwasang magtaka. Sinasadya mo ba akong kalkulahin, o tama lang ba ako sa baril? Kapayapaan ng isip, ang ilan ay nahihiya na makita si Yang Chen, mga bagay hanggang ngayon, malinaw na naiintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Basta nataman mo ang nguso. Tahimik niyang sagot. Talagang imposible para sa isang sikat na 5-star na hotel tulad ng Bune Hotel na magkaroon ng istasyon ng pulisya upang maghanap ng pornografya. Ang dahilan kung bakit kagagaling lang ni Yang Chen sa pagnanakaw ay para arestuhin.
Ito ay malinaw na isang diskarte ng kapayapaan ng isip. Isang babae ang nagbigay sa kanya sa unang pagkakataon sa isang nightclub upang makilala ang lalaki. Pagkatapos pumunta sa hotel, kailangan niyang tumawag ng pulis para mahuli ito ng pulis. Higit pa rito, hindi lang ang pulis kundi pati na rin ang media reporter. Nararamdaman niyang Chen na ito ay hindi ligtas at baliw, iyon ay, ang mundo ay baliw siya ay baliw din, kung paanong ang gayong, malaking pie, ay dinilaan lamang ang kanyang ulo. Minsan hindi magandang bagay para sa isang lalaki na mag-recruit ng isang babae ng sobra-sobra, iniisip ni Yang Chen sa vaginally. Bagamat hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito ng ligtas, si Yang Chen ay walang gaanong interes na malaman ito, iniisip lamang kung paano haharapin ang mga susunod na serye ng mga bagyo. Huwag kang mamulong. Go! Sigaw ng isang pulis. Bumalik si Yang Chen at ngumiti. Nagsusumikap ang mga kasamahan ng pulis. Saka hindi ako bumubulong. Malakas ang pagsasalita ko, pero hindi ako mabilis. Kung tumakbo ka pababa, kailangan mo akong mahuli. Nakakakita ng ilang pulis na nagpapakita ng takip silim. Ang orihinal na mode ay napakasama. Ang kapayapaan ng isip ay hindi maiwasang mapangiti, ang reaksyon ng lalaking ito ay talagang kakaiba, alam na ginamit niya siya, ngunit nasaktan din siya sa laro, maaaring mapahamak. Ngunit magagawa pa rin ang biro ng pulis, kung ito ay hindi ang kanyang puso malawak na sapat, ang lungsod ay kaayla hilakbot. Pagpasok sa opisina ng pulisya, nagsimulang tanungin ang dalawa, at isang pamilyar na figure ang nakatayo sa mesa sa hindi kalayuan. Sa madilim na berdeng uniporme ng pulis. Si Kai Wei ay napakaganda pa rin, ang mga kamay ay nakakrus sa dibdib, kaya't ang pares ng nakaumbok na mga bag sa bundok ay partikular na kapansin-pansin. Kung hindi ang lamig ng magandang mukha ang maaaring maging sanhi ng frostbite, tiyak na ito ay isang pare-parehong temptation film. Hindi lang isa. Kay police officer, nagkita ulit tayo. Ngumiti si Yang Chen at kumusta, ang lugar na magkikita ay kakilakilabot. Ngumisi si Kai Wei, growing in, the last time with the underworld has broken into the game. This time na aresto ako sa hotel. Sana may sapat na isip ang asawa mo, kung hindi, wala akong balak na disiplinahin ka sa kanya. Kagagaling lang ni Kai Wei sa trabaho ng madaling araw at nakinig sa subordinate na ulat na nagsasabing mayroong isang espesyal na relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae na natagpuan sa Bunhot. Dahil medyo sensitive pa ang isa sa mga babae, ini-report agad sa kanya ang kaso. Sa hindi inaasahan, maliban sa espesyal na background ng babae, ang lalaking ito ay si Yang Chen talaga. Originally, hindi siya kaaya-aya sa mata. Ngayon siya ay asawa ni Lin Ruoxi, isang mabuting kapatid na babae. Nasa ospital ang kanyang asawa at naglakas loob na gawin ang mga ganoong bagay sa likod. Halos hindi na nag-abalang ibalikwas ni Kai Wei ang mesa. Determinado na personal na itanong ang tanong na ito. Hindi tiniyak ni Yang Chen ang mga salita ni Kai Wei. Ngumiti siya at sinabi sa kapayapaan ng isip. Ito si Secretary Kai, at ang aking asawa ay isang mabuting kapatid. Ang hitsura ay napakamapagmahal, na para bang isang matandang kakilala ang nakilala. Peace of mind, hindi ko inaasahan na may asawa pa pala ako. Ito pala ang lalaking ito mismo ang lumabas para magnakaw, mukhang hindi ito mabuting tao. Sa tingin ko dito, mas mababa ang guilt of peace of mind, si Yang Chen ngumiti at nagpakilala sa magandang pulis sa harap niya, at naramdaman niyang makapal ang mukha ng lalaking ito. Oo, halos hindi ako mapangiti, magaling si Chairman Kai. Heng. Si Kai Wei ay natural na walang magandang mata para sa kapayapaan ng isip. Ang mga babae ay laging magaling magselos sa mga babae na maihahalin tulad sa kanilang sariling kagandahan. Lalo na ang unang larawan ay isang slutty na babae. Miss Anne, mayroon ka ring pagkakakilanlan mga tao, na may magandang balat, ngunit ang anekdota ng isang babae na naging mag-asawa, mayroon ka pa bang hari sa iyong mga mata? Peace of mind and indulge in a smile. Kaya ako ay inaresto, at kinunan ako ng litrato ng media. Ang mga tao ay hindi matalino, at si Secretary Kai ay gustong mag-interrogate.
Peace of mind is absolutely cooperative. Hindi ko alam kahihiyan. Ngumuso si Caillou. Huwag mong isipin na susuportahan ka ng pamilya mo, magiging perfunctory tayo, gusto kong malaman ang totoo. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang kamay at sinabing, ang mga katotohanan ay talagang napakasimple. Pareho kaming uminom ng sobra, at kapag nasa malakas na posisyon kami, hindi namin napigilan ang aming sarili. May ginawa kaming higit sa normal na pagkakaibigan ng mga lalaki at babae. Isang batang pulis na nagre-record sa gilid ng mesa ang hamampes sa mesa. Not much nonsense. Nako ikaw. Ang pagtitinde ng karne ay pagtitinde ng karne. Magsabi ka ng totoo. Galit na bamantong hininga si Yang Chen at matiyagang nagpaliwanag, itong kapatid na pulis, hindi ako nagsasalita ng walang kaparerikan. Hindi ako nagbigay ng pera nang matapos ko ang babaeng ito. Hindi awkward, hindi niya ito binente kahit ibenta niya ito. Ikaw. Ang ibang pulis na naruroon ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Kahit na ang kapayapaan ng isip ay masyadong tahasang. Maganda at namumula, at pagmumura kay Yang Chen, ano ang pera ay hindi pera, hindi nagbebenta, iniisip kahapon na hindi ko namalayan na ang lalaking ito ay napakawalandiya sa gabi, ngunit nakakatuwa. Naramdaman ni Kai Wei na mali ang kapaligiran at umubo, at ang mga pulis sa paligid ay tahimik na humahampas. Huwag mong sisihin, rogue ka, sabi namin pero ikaw, huwag mong sasabihin ito. Malamig na tinitigan ni Kai Wei si Yang Chen, nang hahamak. Ngunit ang mga bagay ngayon ay alam na ng media, sa palagay ko kahit na hindi ka namin bigyan ng dalawang kulay, ang iyong pamilya at mga kaibigan ay hindi inaasahang susuko. Peace of mind with a relaxed face wrapped around his long hair, calm and self-confident, Chairman Kai, kung wala ng problema, I think we can meet with the lawyer and then talk. Dumating na ang abogado mo. Tiniis ni Kay Yuki ang galit at itinuro ang dalawang kalbong lalaki na pumasok sa pinto. Ang isa sa Yang Chen ay mayroon pa ring point image. Ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa bureau at kinuha ang sarili niyang abogado na si Zhang. Nang makita niya siya, alam ni Yang Chen na sinabi ni Kai Wei kay Lin Ruoxi. Samantalang ang isa naman ay may dalang portfolio, tinatayang ito ay isang abogado na kalmado. Nang makitang pumasok ang abogado, hindi na nag-abala si Kai Wei na pag-usapan ang dalawa at nagsimulang makipag-ayos sa dalawang abogado para ipaliwanag ng detalyado ang proseso ng kaso. Huminga ng hangin si Yang Chen at humingi ng kapayapaan ng isip. Sabi ko Miss Anne, pwede mo bang ipaliwanag ang dahilan ng lahat ng ito? Bagamat sinabi ko na hindi ako nagwiwisik ng dugo para sa iyo, gumastos na ako ng daan-daang milyong kapital para sa iyo. Kailangan kong sabihin sa akin kung bakit ako pinatay mo. Peace of mind and brain, ano ba ang capital ng hundreds of millions? Naalala ko yung pera paglabas ko ng hotel or paglabas ko, niyaya mo din akong uminom ng isang baso ng alak, huwag kang magyabang. You are not right, vulgar money, how can it compare with the billions of me? The essence of that man. Nang makita ang hitsura at ngiti ni Yang Chen, agad niyang naintindihan kung ano ang tinatawag na essence. Hindi niya maiwasang pilipitin ang baywang at malambot na karne ni Yang Chen, at sinabi niya, sabi mo pa. Ihagis mo ako. Wala akong security measures sa gabi. Kung buntis ako, hahawakan ko ang iyong anak para kumatok sa iyong pintuan. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo. Ito. Anong magagawa, lahat ay matatanggap, babae at bata dapat. Sabi ni Yang Chen na may mapagmataas na mukha. Peace of mind, Grinang, save the province, this thing is over, we go to work, I really want you to give birth to your child, wait until you have the ability to see me. No, it's so rude. Teka, hindi mo sinabi sa akin kung bakit nangyari ito, tanong ni Yang Chen. Nag-alinlangan at iniyuko ang kanyang ulo. I am returning to China this time. It is actually my father asterisk who married me to a guy the first don't like. I don't want to marry, but I can easily dispel their thoughts, so.
Kaya pipiliin mong ibigay ang iyong katawan sa isang estranghero. At pagkatapos ay gamitin ito bilang isang sakripisyo. Pinipilit ang lalaking iyon na maging isa sa mga biktima ng iyong plano, mabaho ang iyong sariling reputasyon, hinahayaan ang kabilang partido na iwaksi ang iyong mga iniisip. Maaari ni Yang Chen ngumiti, paano siya makapasok sa ganitong uri ng bagay, panasan ang kanyang mukha, at ngumiti ng tuyo. Mabuti na lang, ikaw ay isang magandang halaga para sa pera, o ako ay mawawalan ng pera. Akala ng kapayapaan ng isip ay magagalit si Yang Chen kapag narinig niya ang katawa-tawang bagay na ito, ngunit mukhang haha pa rin si Yang Chen, at maingat na nagtanong. Hindi ka ba galit? Niloko kita at dinala ka ng labis na problema. Tumawa si Yang Chen. I am not the first time to enter the police station. I can't eat the reputation and eat it. You didn't let the things that I really care about suffer. I think I earned it. A beautiful virgin does not say, wala itong pananagutan. Nako, nakita ko rin. Makapal ang balat mo at hindi maimagine. Ang ganda talaga ng pelikula ko. Naiinis at galit, kumakaway ng maliit na kamao. Nang mag-usap ng matagal ang dalawang lalaki, lumapit si Kai Wei at ang dalawang abogado. Sinabi ni Kai Wei na may kaunting panghihina ng loob. Pwede na kayong dalawa umalis. Kung tutuusin, ang mga abogado sa magkabilang panig ay parehong malaki ang mukha na abogado. Walang sapat na ebidensya si Kai Wei para palayain ang mga tao. Gayunpaman, bago umalis, tumanggo rin si Kai Wei at sinabi kay Yang Chen. Hinihintay mong hiwalayan si Ruoxi, alam niya ang lahat. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ilong, at hindi talaga naramdaman ng kanyang kasal ang pagkakaroon nito. Ang bagay na ito, kahit alam ni Lin Ruoxi, tinatayang lilipas ito. Matapos iwanan ang dalawang abogado upang harapin ang ilang resulta. Ang dalawang lalaki at babae na kakapasok lang sa istasyon ng pulisya ay hindi lumabas sa istasyon ng pulisya sa mga mata ng isang pulis. Pagdating ko sa parking lot sa labas, nakita ni Yang Chen at Anzin ang dalawang itim na S-Series na Mercedes-Benz na huminto sa hindi kalayuan. Ang kapayapaan ng isip ay medyo pangit, at sinabi ko nang nakangiti. Ito ay talagang mabilis. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 91. Sa sitwasyong ito, si Yang Chen, na nakakaalam ng dahilan ng insidente, ay maaaring hulaan kung sino ang kapayapaan ng isip. Mula sa dalawang sasakyang Mercedes-Benz, may ilang lalaking nakasuot ng itim na suit, at pagkatapos ay bumaba ang isang matanda at isang binata. Ang mas matanda ay mukhang isang 50. Itim at puting buhok na maayos na sinusuklay sa likod ng ulo. Ang isang matigas na mukha ay hindi maaaring makita ang bahagyang folds, tila nakaraniwang bigyang pansin ang pagpapanatili, hindi nakakakita ng masyadong maraming mga palatandaan ng pag-iipon. Isang batang puting suit, isang pulang kurbata, at isang masiglang hitsura, na may maaraw na ngiti sa gwapong mukha. Ang kotse ay bahagyang nasa likod ng mas lumang bahagi, nakatingin malapit at iginagalang ang mga matatanda. Tama mo yan. Ang sarap talaga mag-maintain. Baka mas gwapo pa to sa akin noong bata pa ako. Ang galing talaga ng gin mo. Itinuro ni Yang Chen ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumapit at mukhang asol. Ang kapayapaan ng isip ay hindi makita ang kaunting gulat mula sa mukha ni Yang Chen, kakaibang nagtanong, hindi ka pupunta. Gusto ka na talaga ng tatay ko na sirain ka ngayon. Of course, but your dad has came to my eyes. Aalis ako ng walang palam. I will run away. I don't like the word to escape. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Naghihintay ng kapayapaan ng isip at panghihikayat, ang ama na pumunta sa harapan ay gumawa na ng tunog, hindi ka makakatakas kung gusto mong tumakas. Dad, you have to pay for this account. It doesn't matter to him. Hakbang-hakbang kay Yang Chen, sa harap ng kanyang ama at ni Yang Chen, ang kanyang mukha ay mahinahong nagsabi. Hinihikayat ko siya, ang iyong anak na babae ay kapayapaan ng isip na ngayon. Sirang sapatos, at kakailanganin ng ilang oras upang makakuha ng ilang lace na tabloid. Malalaman mo na ang anak ng chairman ng Anzai Huan na si Anzai Huan,
ay nakabitin ng isang kakaibang lalaki sa nightclub bago ikasal at nag-overnight sa isang hotel na pag-aari ng pamilya ng nobyo. Nakuha. Isang malakas na sampal sa mukha, biglang bumagsak sa kapayapaan ng isip at malambot na mukha, lumitaw ang isang pulang palm print. Isa kang kadena, ikaw, gagagalit ka sa akin. Namumulaklak na si Anne. Punong-puno ang dugo, nanginginig ang boses, at ang kanang kamay ay nakahampas lang sa hangin, parang babagsak na naman siya anumang oras. Ayokong umiwas, ayoko, tumawa ako ng mahina, at marahang hinaplos ang mahaba kong buhok. Kung kulang ka, pwede ka pang maglaro ng ilang beses. Anyway, dinala kita sa mundong ito. May karapatan kang bugbugin ako, wala akong pakialam. You shouldn't do this. From small to big, you never let me down. You have always been very masunurin. Bakit? Napatingin si An Zaihuan sa nag-iisang anak na babae at may sakit sa pusong tinanong. Nakatingin sa kanyang ama na may kapayapaan ng isip, kumurap siya sa puting lalaki na may blankong ekspresyon. Ngumiti siya. Oo, narinig ko ang iyong mga salita mula pa noong bata ako, dahil sinabi mo na ako ang pag-asa ng aking ina na manatili sa mundong ito. 7 taong gulang. Noong sinabi mong gusto kong matuto ng piano, wala pang 1 taon ang ginugol ko para manalo. Ang unang gantimpala para sa mga bata sa bansa. Sa edad na 9, hiniling mo sa akin na mag-aral ng ballet kasama ang guro ng sayaw. Noong ako ay 13 taong gulang, pumunta ako sa Vienna upang sumali sa Russia. Ang pagtatanghal ng National Dance Troupe. Matutong gumuhit. Matutong mag-ayos ng mga bulaklak. Matutunan ang lahat ng bagay na dapat matutunan ng mga aristokratikong bata, basta't inaasahan mong gagawin ko ito, at susubukan kong maging pinakamahusay. Kapag sinabi mong nasa Oxford at Cambridge ka kapag mahirap magdesisyon, matutulog na ako at makakalimutan kong makuha ang master's degree ng 2 unibersidad. Mula sa maliit hanggang sa malaki, basta babanggitin mo ang nanay na pumanaw, huwag mong pababayaan ang kanyang mga inaasahan sa ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang gawin ito. Ngunit, ang mga mata ng kapayapaan ng isip ay medyo namumula, malinaw na kristal, at ang ngiti sa gilid ng bibig ay medyo mapait. Ngunit hindi ako pipilitin ng namatay na ina na pakasalan ang isang taong mahal ko, I want to marry. You let me marry him. Tandang padamdam panipi. Itinuro ng mga daliri ng kapayapaan ng isip ang lalaking naka-white suit na saglit na natahimik. Ngumisi siya at sinabi, ang taong ito ay kamag-anak lamang ng iyong kasintahan. Kung ikaw ay isang manliligaw, hindi mo isasaalang-alang ang aking mga damdamin. Ang mahal mong anak. Nanatili lang ang babae sa iyo ng 2 taon. Pinakinggan mo ang lahat ng bagay na binaliwala ang lahat ng ginawa ko. Para din ba ito sa ina na namatay? Tandang padamdam tandang pananong panipi. Tama na. Si Anne ay sumisigaw, na sinundan ng matinding ubo, at ang kanyang mga daliri ay gumaan, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang puting lalaki sa gilid ay nagpakita ng medyo kinakabahan na hitsura, nakasimangot at sinabi. Ang ama ni Bo ay hindi nasasabik, ang kapayapaan ng isip ay sandali lamang upang isipin ito, siya ay laging bata at suwail, palaging nagkakamali, hayaan mo akong sabihin sa kanya. Nang marinig ni An Zaihua ang mga salita ng lalaki, nagpakita siya ng ilang nasisiyahang tingin at tumanggo sa mahirap na posisyon. Liu Yun, ikinalulungkot namin, hindi ito anak na babae, pasensya na sa iyo. Hindi ako naawa sa kanya. I never promised to give him anything. It is my freedom to sleep with which man. Hindi nagmadali si Liu Yun. Pinakalma niya si An Zaihuan at ngumiti at sinabi sa kanyang puso. Kalmado, huwag kang magsarili. Nasa iyo ito, at talagang nag-aalala sa iyo ang aking tiyuhin at tiyahin. Umuwi ka sa amin. This is our family business, anong meron sa'yo? Panatag sa ulo at hindi pinansin si Liu Yun. Hindi pa rin nagalit si Liu Yun. Ngumiti siya at sinabing. Bueno, pamilya mo iyon, ngunit kahit bilang isang kaibigan, gusto kong maupo ang iyong ama at anak na babae at mag-usap. Peace of mind,
Alam kong papakasalan ako. Hindi ako nasisiyahan, kami hindi ko alam kung gaano katagal, pero sincere ako sa'yo. Hindi ko makakalimutan nung nakita kita sa unang tingin. Please give me time, I will let you know when we get married. Choose how good I am to magpasya. Baliw ka ba? Gusto mo pa akong pakasalan? Hindi makapaniwala. Hindi makapaniwalang nakatingin kay Liu yon, gusto mong magsuot ng sirang sapatos, wave girl sa paningin ng iba para maging asawa mo, Bune Group Liu Xiao, nilalagnat ka ba sa utak mo? Si Yang Chen, na nasa tabi niya, ay hindi maiwasang magulat ng kaunti. Ang binatang ito na si Liu yon ay naging mas maliit sa Bune Group. Peace of mind. Nakakalason din ang maliit na duwende na ito, hindi lang sinisira ang sariling reputasyon, kundi nakakainis din ang pamilya ng fiancé, sa home industry ng iba para gawin ang bagay na ito. Tinatayang hindi siya nito dinala sa Bune Hotel kagabi, at darating siya ng may kapayapaan ng isip. Sa puntong ito, umiling si Liu yon. Si seryoso at seryoso kung sinabi ito sa iyo. Si An Zhao ay naantig, at naisip na nangyari ang bagay na ito, ang kasal ay nagbabad, at hindi ko gustong maging napakabigay ni Liu yon, agad na nagsabi. Liu yon, ikaw ay isang mabuting bata, kapayapaan ng isip, ang babaeng ito ay hindi alam kung paano maging mabuti, para gawin ang ganitong uri ng mapanghimagsik na matanda. Maruruming bagay, kailangan mo pa ring magpanggap na pakasalan siya. Talagang hindi ako nakakita ng maling tao, kapayapaan ng isip. Humingi ng tawad kay Liu yon. Bumantong hininga ang kapayapaan ng isip at nilampasan ang kanyang ulo. Ikaw, noong nasa Haocheng siya, magagalit na naman siya. Gusto mo bang mabuhay para patayin ako? Sa sandaling ito, nakita ko na si Yang Chen, na hindi pa alam ang sarili, ay hindi napigilan. Sinabi ni Zhang Ko, na, kung wala ka, mauuna na ako. Huli na ako sa trabaho ngayon. Hindi na ako makakalagkad pa. Naalala lang ng iilan na nasa panig pa rin ang aktor na gumawa ng krimen. Ang hindi pamilyar na Zaihuan na si Yang Chen ay isang, masamang magnanakaw, na may relasyon sa kanyang anak na babae. Natural, wala siyang magandang mukha. Galit siya at tumawa. Gusto kong tumakas. Sa tingin mo ay nililigawan mo ang aking anak at hinayaan siyang gumawa sa ilalim ng napakalaking pagkakamali, maaari ka bang umatras sa lahat? Tito, anong gusto mong gawin? Ngumiti si Yang Chen. May nangyari na. Hindi ko nahahayaan na maging virgin ulit ang anak mo. Ikaw itong halimaw. Hindi inisip ni An Zaihuan na si Yang Chen ay hindi natatakot, ngunit natatakot pa rin siya dito at ipinagwalang bahala. Nagbago ang hitsura ni Liu yon at malumanay na tumingin kay Yang Chen. Ano ang apelyido ng Ginoon na ito? Ang pangalan ko ay Yang Chen. Kung malungkot si Mr. Liu, kukunin ko ang katawan ng mapapangasawa mo. Masasabi mo. Magsasabi ako ng ilang salita, Alam ko, lalaki, hindi ko gusto kahit sinong nagnanakaw sa anak ko. Hindi mo pa rin babae. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ulo, ang ilan ay hindi alam kung ano ang gagawin, ang bagay na ito ay isang gulo. Nakangiting sinabi ni Liu yon. Si Mr. Yang ay isang malinaw na tao, ngunit hindi ko nais na gumanti kay Mr. Yang. Sana ay masugpo ang bagay na ito sa pinakamababa. Ang kapayapaan ng isip ay ang aking kasintahan, ang kanyang aksidente ay kung hindi ko ito aalagaan, hindi ko ito masisisi. Kung hindi tatutol si Mr. Yang, talagang niresolba ng lahat ang bagay na ito ng mapayapa. Ang kailangan lang ni Mr. Yang ay tikom ang bibig. Kapag may nagtanong tungkol dito, maaari niyang tanggihan ito. Deny. Dumating na ang mga reporter, deny anong silbi. Sabi ni Yang Chen. Ngumiti si Liu yon ng may kumpiyansa. Marahil hindi alam ni Mr. Yang na ang industriya ng media sa ilalim ng aming Bune Group ay gumawa ng malaking tagumpay. Ang unang impormasyon na nakuha ng media ngayong umaga ay karaniwang kontrolado, kaya't makatitiyak si Mr. Yang. Mga negatibong larawan ng balita na nakakaapekto sa imahe ni Mr. Yang. Ang kailangan nating gawin ay tanggihan ang lahat. Pagkatapos,
mapayapang isip man o Mr. Yang, wala nang gulo. Itinuring ni Yang Chen na naiintindihan. Ang presidente ng Bune Group ay talagang may dalawang brush, at maging ang mga media channel ng China Shipping ay makokontrol. Masayang pumalakpak si An Zaihuan, Liu Yunxian, o may paraan ka, talagang hindi maihahambing si Liu Jie sa ating ordinaryong maliit na pamilya. Kaya't gumaan ang loob ko, sinabi mo itong babaeng ito, ginagawa ang katangahang ito, nasirang fame, kahit na ikaw magpakasal sa pamilya Liu sa susunod, tatanggihan ka. Magaan ang loob ni Uncle. Kung ang iba ay maglakas loob na magsabi ng anumang masama tungkol sa kapayapaan ng isip. Liu yun ay talagang sisikapin ko ang aking makakaya upang protektahan ang kapayapaan mula sa pinsala. Sinabi ni Liu yun, ang mga mata ng mayamang pag-ibig ay tumitingin sa kapayapaan ng isip. Sa wakas ay gumalaw ang kapayapaan ng isip, ngunit hindi dahil si Liu yun ay puno ng mga mata ng pag-ibig, ngunit ang paraan ni Liu yun upang pigilan siya na hindi mahuli. Kung mabaygo ang kanyang planong sirain ang reputasyon ng media, dapat niyang pakasalan si Liu Jie. No choice. Ngayon, ang tanging pag-asa ay hindi ito itatanggi ni Yang Chen at totoo niyang sasabihin ang nangyari sa isang gabi. Pagkatapos, ang impormasyon na na-block ay magiging walang silbi, dahil ang mga salita ng mga partido ay ang pinakakapanipaniwala. Gayunpaman, kung sasabihin ni Yang Chen ang totoo, nangangahulugan ito na dapat siyang magsuot ng sombrero ng isang taksil na nakakaapekto sa kanyang reputasyon. Sa kaso ng pagpili, sino ang maiinip sa isang sombrero na itinapon? Namutla ang kapayapaan ng isip at tumingin sa tahimik na si Yang Chen. Sa pagkakataong ito, napagtanto ko na hindi ako nasiyahan sa isang araw, ngunit inalis ko ang lalaki na nangongolekta ng higit sa 20 taon. Magiging katulad din siya kagabi. Isang matapang na kabalyero, alisin mo ang iyong sarili sa mga tinak sa harap. Hindi alam ni Yang Chen kung kailan niya inilabas ang mga sigarilyo mula sa kanyang bulsa, nakasimangot at pumulandet ang bilog ng usok. Malayo ang hitsura ng isang matandang magsasaka, si Liu yun, na mukhang isang matagumpay na tao sa nakaraang grupo. Puno ng tiwala sa sarili, pagmamataas at kahinahunan ang mukha ni Liu yun, na para bang dapat ganito ang gwapong binata. Nang makitang hindi nagsasalita si Yang Chen, tila iniisip niya ito. Hindi siya nagmamadali. Naiisip mo ba ang bagay na ito? Ang ilan sa kanila ay mali. Kung hindi tatutol si G. Yang kung marami tayong mga bagay, handang magbayad si Liu ng isang tiyak na halaga ng kabayaran kay G. Yang. Si Mr. Yang lang ang tikom ang bibig at kayang panatilihin ang reputasyon ng fiancé ko at ng sarili ni Mr. Yang. Hindi. Iwinagayway ni Yang Chen ang kanyang kamay, nilalaro ang abo, kumunot ang noo at tumingin sa kapayapaan ng isip, at sumugod kay Liu yun, na tila may kontrol, sinabi. Hindi ako masyadong makapagsalita, mahusay, hindi ako makapagsalita ng higit sa wala. Pero, I got a woman. And afterwards I said that there is nothing at all. I can't do this kind of thing.